Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mensahe sa Labor Day o Araw ng mga Manggagawa na pinupuri niya ang lahat ng mga Filipino workers. Ayon sa kanya, through your grit and sacrifice, families find stability, and the country finds strength. You are, and will always be, the backbone of our republic. Nang marinig ito ng kilusang Mayo 1 na isang grupo ng manggagawa ay tila hindi sila nasiyahan. Ayon sa mga manggagawa, backbone. Backbone? Bone na lang ang natira sa amin. Halos butot balat na lang daw ang natira sa mga manggagawa. Ito ay tila direktang pahayag na nangangahulugang hindi sila tinirhan ng makakain kundi buto na lang ang itinira sa kanila. Ito ay tila nagpapatungkol sa kasalukuyang isyu kung saan ay itinuturo ang Pangulo na nagnakaw ng halos trilyones pesos mula sa national budget ng Pilipinas. Dagdag pa ng mga manggagawa, pinupuri lang daw sila sa salita pero ang totoo ay hindi sila pinapakinggan ng Pangulo sa kanilang sigaw ng bigyan ng makataong pasahod. Ayon pa nila, napaka-epokrito ang pahayag na ito ng Pangulo. Nagdudusa na ang taong bayan samantala sila ay nagpapakasasa sa palasyo gamit ang pagod ng taong bayan. Matatandaang itinuro si Pangulong Bongbong Marcos ng sangkatutak ng mga testigo na siya umano ang pinagdalhan ng halos trilyones pesos na perang pagmamay-ari ng taong bayan na edinaan sa mga unprogrammed appropriations and budget insertions at isinilid sa malalaking malita sa pamamagitan ng nagsabuatang mga contractors at chairman ng appropriations noon na si Congressman Zoldico at dinala sa bahay mismo ng Pangulo at ng pinsan nitong buo na House Speaker noon na si Martin Romualdez. Ngunit imbis na imbestigahan ng Pangulo ay gumawa ang mga kaalyado nito ng isang impeachment process upang papanagutin ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Sa ngayon ay tila nabaling na sa Vice-Presidente ang isyu ng katiwalian at nakakalimutan na ang totoong sigaw ng taong bayan at ng mga manggagawa na papanagutin ang mga itinuturong mastermind sa paghimod sa pera ng taong bayan. Kaya nagbabala din ang mga grupo ng manggagawa na ang kanilang ginawang pagkilos sa Mayo 1 ay pauna lamang ito. At sila ay magsasagawa ng mas malaking pagkilos pa at pag-aklas laban sa Pangulo sa mga darating na araw. At banta pa ng mga manggagawa sa Pangulo, ikaw ay nalalapit na.